Good morning po sa audience po sa atin. Good morning! Okay, pakibati po yung katabi niyo ng magandang umaga. At kung hindi niyo po kilala yung katabi niyo, ay magpakilala po kayo. Yan, alright? It's good to be in the house of the Lord. I mean, this Sunday is very special. Of course, every Sunday is special. Naniniwala po tayo doon. Amen? Dahil this is the day of the Lord. Amen? At ngayon pong sandali pong ito ay... Ngayon pong sandali po na ito ay dadako po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pagsama sa Panginoon. At yan, wala pong iba kundi pag-aaral po ng salita po ng Diyos. At sa sandali pong ito ay we have this 4-part series na pinag-usapan po natin, simulan po natin ngayon po na ito. And didiretso po ito next month, alright? But ngayon pong sandaling ito ay we are in a message series entitled Grounded, okay? Grounded. Pinag-usapan po natin sa message series na ito yung mga bagay or contributing factor that actually destroys or weakens our home. At kung naiintindihan po natin kung ano yung mga bagay o sitwasyon na nagpapahina ng relasyon ng pamilya, pinag-usapan din po natin dito kung ano po yung mga bagay na itinuturo ng Panginoon prinsipyo para po mas tumibay ang tahanan. Alright? At ngayon pong sandali pong ito, pag-uusapan po natin is about grounded, fortifying the family's foundation. Grounded, fortifying the family's foundation. When I was a kid, natandaan ko po, ako po ay nasa Sunday school. At sa mga sino nga nag-Sunday school dito? Pakitas nga po kamay. Yung naka-attend kayo ng Sunday school o mga bata pa kayo ay umattend kayo ng mga kids church, okay? Ito, sa mga nag-Sunday school, maaalala nyo itong story na ito. At itong story na ito ay may kantaraan. Nakakatuwa po ang Sunday school time na mga sinauna. Actually, gagawin naman din eh. Meron pong mga tinuturo ang mga Sunday school teachers po natin. At yung mga tinuturo ng Sunday school teachers natin, meron din pong kaakibat na kanta. At ito po yung kanta to. Siguro iba sa inyo makakasakay dito. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock, and the rain came falling down. Diba? The rains fell down and the floods came up. The rain fell down and the floods came up. The rain fell down and the floods came up. And the house that is built on the rock stood still. Diba? Tapos may kabaliktad yun. May kadugtong pa yun. Maybe the foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sun. The foolish man built his house upon the sun. And the rain came falling down. The rain fell down and the floods came up. The rain fell down and the floods came up. The rain fell down and the floods came up. And the house that's built on the sand, anong nangyari sa kanya? Came crumbling down. Maganda po itong awit na ito kasi po bahagi po ito noong ating pong pag-uusapan ngayon pong sandaling ito. A man once built his house on sand. This is actually a story na hinango po sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. And it is also a reminder po sa bawat isa po sa atin. Though a house would be beautifully built by an architect or an engineer, or aesthetically, maganda po yung bahay natin, but if the foundation is weak, diba? Ang mangyayari po dyan, it would crumble down. At pagdating po ng rain at pagdating po ng flood, mabilis po tayong masisira at tayo po ay mabilis mawawasak. And isn't that a reality in majority of the homes that is visible sa mga panahong ito? Marami po tayong makikita mga bahay na konting bagyo, konting mga pinagdadaanan, maliit man o malaki, pero ang bilis na wawasak ng pamilya. At ngayon pong araw na ito, today, the same is true with our families. Many homes look stable on the outside, but inside it is crumbling down. Many would see that our family are aesthetically beautiful. Pagdating sa labas, parang ang ganda-ganda. Pagdating sa labas, parang ang saya-saya. Pag nakikita ng ibang tao, parang ang tibay-tibay ng pamilya. But if you would go inside their houses and in their home, makikita mo their family is crumbling down. Nasisira yung pamilya. And with this, because the reason why families and homes are crumbling down is because of weak foundation ng tahanan. Alright?
And God's design is being replaced by culture's convenience. Kaya po ang hamon ng salita po ng Diyos ngayon pong umagang ito is for us to fortify the family's foundation. Pagtibayin po natin yung pundasyon ng pamilya po natin. I would always say this, no? Sa isang bahay na kino-construct, one thing that is uncompromisable would be the foundation. Isa po sa iniinvestan ng mas malaking pera o mas malaking investment ay wala pong iba kundi yung pundasyon. Wala pong sino man nagtatayo, wala pong sino inhinyero na magtatayo ng bahay na uunahin niya ang padero. Wala pong sino mang arkitekto o inhinyero na magsisimula ng bahay o pagtatayo ng bahay nang sisimulan niya ay bintana o bubong. Lagi ang sinisimulan ay yung pinaka-importante na bahagi ng tahanan at bahay. At yan ay walang iba kundi pundasyon. Alright? Ngayon po umagang ito, yung pong pag-uusapan natin for us to fortify. Ano yung tinuturo ng Panginoon? Para pagtibayin o for us to fortify or for the Lord to fortify the family's foundation. And it would be found in Joshua chapter 24, right? Joshua chapter 24 verse 15. Alam ko, iba sa inyo, kabisado na itong verse na ito. Because most of the times, every season for the family, lagi ko pong binabahagi po ito. So, ba't lagi mo sinasabi yan, Joshua chapter 24 verse 15? Maganda po kasi ito eh. Because Joshua, in Joshua chapter 24 verse 15, this is not just a declaration of Joshua. This is the stand of Joshua as a father of the home. Kaya kung nakita ko yung verse ko na ito, bago ko magdire-diretso, hiling ko tumayo ang bawat isa para magbigay ng paggalang sa pagbasa po ng salita po ng Diyos. Alright? Joshua chapter 24 verse 15. Maaari po ba natin sambingin ito na sabay-sabay? Amen? Alright? Let's begin reading this verse. Joshua 24:15. Ready? Begin. But as for me and my house, we will serve the Lord. So madali po tayong manalangin. Panginoon naming dakilang Diyos, magandang umaga po, Panginoon, sa iyo. At kami ay dumadako sa iyong kabanalan ngayong pong umagang ito ng may pagpupuri, pasasalamat at pagpupugay, Panginoon. Sapagkat kami ay dinako mo sa bahay-sambahan na ito, hindi lang, Panginoon, para magbigay ng papuri, kundi, Panginoon, sa sandaling ito ay gusto mo kaming busugin ng mga prinsipyo, Panginoon, mga paniniwala na po pwede po namin magamit upang patuloy na tumibay ang bawat isang relasyon at bawat isang pamilya na naririto. Magmula po, Panginoon, sa mga ama ng tahanan, sa mga nanay ng tahanan, hanggang sa mga anak, mga lolo at lola, tita, tito, Panginoon, na andito, dinala mo, Panginoon, para, Panginoon, maging handa ang aming puso, Panginoon, sa kabusugan at pagpapala ng iyong salita, Panginoon. Samahan niyo po kami ngayong umagang ito, gabayan patnubayan sa pag-aaral ng iyong salita. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Gamitin niyo po akong instrumento na maging tagapaghayag ng iyong salita ngayong umagang ito sa pangalan ng Jesus. Amen at amen. Alright, ngayon po tayo magsaupo. Ulitin ko po, ang Joshua chapter 24:15. When Joshua delivered itong mga katagang ito, when he was Joshua is actually the second man of Moses. Remember, when Moses haven't entered the promised land because of what he did, okay, ibang topic natin pag-uusapan yun, ang ginawa po niya dito ay meron pong conflict ang Israel. Okay? Israel, yung mga Hudyo po during this time and up to this very point in time, meron sila laging pagdududa sa Panginoon. Isipin niyo po ito, kaibigan at mga kapatid. Noong time po na inilabas ng Panginoon ang mga Hudyo from the bondage of the Egyptian, the Lord performed so many miracles. Diba? Nainitan sila, anong ginawa ng Panginoon? Sila ay pinayungan ng Panginoon. In the middle of their journey, giniginaw sila sa gitna ng gabi, and the Lord sent pillars of fire para sila ay for their body to be warm. Okay? Nung sila ay nagugutom, nagpadala ang Panginoon ng mana. But at this very point in time, ang dami pa rin po nilang pagdududa. Hinabol sila ng chariot ni Pharaoh, pero ang ginawa ng Panginoon, the Lord rescued them. The Lord protected them. Even in the crossing of the Red Sea, hinahabol sila ng chariots ni Pharaoh. Pero ang ginawa ng Panginoon, the Lord saved them. Pero pagdating ng panahon nito, when Joshua actually stood as the leader of the Israelites after Moses, ito pa rin ang problema ng mga Israelites.
Ito pala problema ng pamilya ng mga Israelites. May pagdududa pa rin sila, may pag-aalinlangan pa rin sila, meron pa rin sa pag-aalinlangan sa pagtitiwala sa Panginoon, pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang sinabi ng akin, when Joshua addressed the Israelites during this time, he delivered this phrase. Sabi niya, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose you this day, or then choose yourselves this day, whom you will serve. But as for me and my house, sabi niya dito, we will serve the Lord. Sabi niya, even whether the gods of your ancestors serve beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living, but as for me and my house, we will serve the Lord. Isa sa pinakamatibay at matatag na at sabihin natin, very strong na binitawan ni Joshua was this phrase. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ulitin ko po, kanina po, sabi ko, ito po ay hindi po ordinaryong deklarasyon ng isang tatay. Ito pong salita pong, but as for me and my house, we will serve the Lord. Hindi po ito parang dumaan lang nakataga, para binitawan lang ni Joshua. This is not an ordinary declaration. This is a stand. Ito ay paniniwala. Ito ay prinsipyong tinutungtungan. Na kahit anuman mga sa paligid o contribution ng kultura o anuman ang contribution ng mga nasa paligid natin, mayroong isang tatay na maninindigan para sabihin, as for me and my house, ililid ko ang anak ko, ililid ko ang asawa ko sa tamang landas, at ang tamang landas na yun ay walang iba kundi magpuri at maglingkod sa Panginoon. At kung titingnan po natin, ngayong panahon na ito, bakit po ba natin, the question here is that, Pastor, bakit po binigyan ng title na ang title ng message is Fortifying the Family's Foundation? Bakit ito yung bakit ito yung title po natin? Bakit pagpapatibay ang ating pong ng pamilya, ang ating pong pinag-uusapan ngayon pong sandali pong ito? You know why? Because the issue here is that there is an issue of the breakdown of biblical family roles and relationships. Alright? Nagkakaroon po ng breakdown, nagkakaroon po ng pagkawasak ang pamilya. Nagkakaroon po ng, sabihin po natin, nagkakrumble ang pamilya. Nasisira ang relationship. Nagkakaroon ng conflict sa tahanan. The question here is this. Lahat po naman tayo pamilya po dito, amen? Naniwala na po tayo doon. Sino po dito ang pamilya hindi po dumadaan sa pagsubok? Sino po dito ang pamilya hindi dumadaan o sinusubok ang pamilya o ng Panginoon ang pamilya po natin? Wala po sigurong marriage dito na hindi dumaan sa pagsubok ng relationship. Wala po sigurong isang anak dito na hindi dumaan sa problema. Hindi po lahat may dinadaanan po tayo. Pero ang pinakamasakit po dito, when there is breakdown in the family, kapag unti-unti nawawasak. Ano niyo yung pagkawasak? Para po isang bahay po yan. Kapag po ang bahay ay gawa sa kahoy, o kahit mo hindi gawa sa kahoy, may simento at mayroong kahoy. Kapag po yan ay nagkaroon ng konting anay, at ang anay na yan hindi natin trinit, hindi natin pinatay yung anay na yan, yung maliit na anay na yan, unti-unting dumadami at unti-unting kakainin yung kahoy. At sa pagkain ng kahoy, unti-unti niyang sisirain yung kahoy hanggang sa magugulat ka na lang, yung bahay mo kusang nagigiba na. At humihina ang bahay po natin. I would remember, kami po, si Papa po, meron po siyang pinagkakaabalahan na konting bukirin sa Laguna. Pinuntahan po namin yun. Of course, hindi po talaga ako, hindi po talaga ako si Tarzan, hindi po talaga ako mahilig sa mga damo. Okay? Kaya pinuntahan po namin yung bahay is a rough house. Simento, may kahoy. Pero pupunta po si Papa doon, parang once a month lang before. Ngayon, hindi na siya pupunta doon. Nakakatamad na kasi po dala pakalayo. Anong nangyari? Unti-unti inana yung kahoy. Alam niyo po ngayon, hindi na pwedeng tiran yung bahay. Bakit? Dumating yung bagyo, unang nasira yung pinaka-veranda. Sumunod hanggang sa loob ng bahay, nalaglag yung kisame, nalaglag ng yero, hindi ka na po pwedeng manahan. Doon din po sa mga tahanan, nagkakaroon ng breakdown yung tahanan po natin. Alam niyo po bakit? Because of biblical family roles and relationship. Nakakalimutan natin itimon doon sa disenyo ng Panginoon sa pamilya po natin. Alam niyo po kung anong kalaban natin? Ano po ang kalaban ng pamilya? Listen to this carefully. Ang kalaban po ng pamilya is this. Cultural shifts
downplay marriages. Yung pong pagbabago ng kultura, yung instability ng kultura, it affects marriage. Yung parental authority, nada-downplay yung parental authority. Di ba? Minsan na nangyayari, mga anak na yung nasusunod kahit tama yung sinasabi ng magulang. Hindi lamang po iyon, yung pinakamahalaga, yung God sent sa pamilya, ay nadidilyot po natin, hindi po natin naiintindihan. The problem is this: people who lacks wisdom doesn't know the design of the Lord. People who doesn't read the Bible, who doesn't devote ourselves in studying and meditating in the Word of the Lord, hindi po natin maiintindihan ang disenyo ng Panginoon. O kung narinig pa natin ito, maaaring passing through lang, napakinggan natin sa church, pero hindi natin pinagtutunan ng pansin. Alam niyo po mga inhinyero, meron silang plano sa bahay. Hindi po yung pinababayaan. Hindi po pwedeng hindi sundin ang plano ng bahay. Meron po silang master plan na sinusunod para po ang bahay at tahanan ay maitayo ng tama. Kasi konting pagkakamali dyan, ang laki ng gastos at ang laki ng perwisyo na po pwedeng idulot po niya. Ganun po sa pamilya. Kapag ka po yung master plan ng Panginoon sa buhay ng bawat isang pamilya na naririto ay hindi po natin tinitingnan. Hindi po natin sinusunod yung master plan ng Panginoon sa buhay o disenyo ng Panginoon, role ng bawat isa sa pamilya. Whether ikaw ay tatay, ikaw ay nanay, o ikaw ay anak, hindi mo sinusundan ang plano ng Panginoon sa iyo, yan na magiging sanhi at magiging anay ng pamilya para ang bahay nyo at ang tahanan nyo ay masira at mawasak. At hindi po ba totoo po yan sa mga pagkakataon ngayon? Marami pong pamilya ang wasak, marami pong pamilyang sira, at ang pinaka nakakalungkot dito, kahit pong pamilya ng mga Kristiyano nasisira at nawawasak. Ang nakakalungkot po dito, kung pamilya ng Kristiyano, hindi po ba dapat alam na po natin at naiintindihan na unawaan natin kung disenyo ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya po ngayong umaga pong ito, tatlong bagay po ang gusto ko pong ibahagi po sa inyo. Una, ang gusto ko pong i-share sa bawat isa is the collapse of the family's role. Yung pag-collapse ng pamilya o role ng pamilya. Pangalawa, gusto ko pong i-share sa inyo is not only the collapse of the family's role, but also the consequences of the family's ruin. Yun po susunod natin ibibigay po sa inyo. Pangatlo pong kabahagi ko po sa inyo is the solution ng Panginoon, the construction of the faithful family. So let's dig in sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos ngayong umaga pong ito. Una po, bahagi ko po sa inyo is the collapse of family's role. Ano po ba itong mga bagay na ito? O ano po ito? Ang sanhi po ng collapse ng family's role. Meron po ang Panginoon binigay na role sa bawat isa. Sa mga tatay po na narito, maaaring po makita yung mga tatay dito. Amen nga po kayo. Amen. Mga tatay. Mga nanay. Amen. Andito ba kayo? Yeah. Mga anak. Andito ba kayo? Pakinig po kayo maigi po sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga po ito. Paumanhin kung ako po ay medyo malat. Nag-concert po kasi ako kagabi. Napanood ko po kasi may isa po kasi umaten ng kasal. Napanood ko yung video niya. Naingit ako. Okay? Hindi ko po sabihin ang pangalan niya, pero nandito po siya ngayon. The collapse of family's role, alright, is forsaking God's order. We have responsibility from the Lord. Pastor, kahit ako, anak lang ako, may responsibility ako. Yes. At kung tayo po ay nasa tahanan o miyembro ng isang pamilya, dapat po makabisado po natin ito. Please take note of this verse. If you have your Bibles with you, pakilinyahan po ito kasi po ito po ang disenyo ng Panginoon sa bawat isang pamilya. Alright? In-itemize po ng Panginoon dito, magmula sa tatay, magmula hanggang sa nanay, hanggang sa mga anak, may responsibility. Ano po yan? Basahin ko po sa inyo. Colossians chapter 3 verse 18 to 21. Wives, listen. Sabi ng Bible, wives, submit yourselves to your husband. Okay? As is fitting in the Lord. Siguro malinaw naman po ito. Malinaw na English po ito, no? Mga husbands na naririto. Ang sabi ng Bible, husbands. Okay? Love your wives. Okay? Wait lang po Ulitin ko muna ng konti. Babalikan ko muna ng konti. Baka kasi magkaroon kayo ng confusion, no? Wives, submit yourselves to your husbands. Hindi po dahil may S yan, dapat marami kang husband. Okay? Okay? Hindi po plural ang ibig
ibig sabihin po niyan. Kasi pinatungkol po yan sa maraming mga kababaihang may asawa. Alright? Kaya po sinabi, husbands din. Ganon din po sa mga husbands. Kung sinabi ng Panginoon, wives, submit to your husbands. Okay? Sabi sa mga husbands naman, love your wives. Huminto po ba doon? Hindi po. Ang sabi po dito, and do not be harsh with them. Mamaya po papaliwanag po natin. Sabi ng mga anak dito, oy, gusto tayo. Ang pagkakaalam ko, ang nanay at tatay lang ang may responsibilidad. Nagkakamali kayo mga anak. Dahil may sinasabi din ng Panginoon dyan. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. At ang sabi ito, fathers. Isipin niyo po dito wives, husband, children. At pagdating sa verse 21, binilikan po ang mga lalaki. Sabi po dito, fathers, do not embitter your children, or they will become discouraged. Diba? Or sa ibang version po dito, do not provoke your children into wrath. Alright? Tingnan po natin. Ang pinag-uusapan po natin dito is about forsaking God's order. Forsaking the design of the Lord. Tinatalikuran yung pong disenyo ng Panginoon at rules natin. Sa pagkakataon na ito, nung nabasa po natin, hindi ko man po ipaliwanag po ito agad-agad. Okay? Magkakaroon po tayo ng idea kung ano po ang responsibilidad na ibinigay ng Panginoon sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga children, at pagbalik sa tatay ulit. Meron pong sinabi po dito. Kung makikita po natin, kaya po maraming tahanan ang nasisira. Marami pong marriages ang nawawasak. Bakit? Una, hindi alam ang prinsipyong ito. O kung baka sakasakali, ngayon mo lang narinig na meron palang ganitong prinsipyo. At ganito po palang disenyo ng Panginoon. Ngayon, kung naandito ka at ngayon mo lang napakinggan itong prinsipyo na ito, aba, malaking pagpapala sa iyo to. At sa atin ito. Bakit? Kasi matutulungan tayo dito para mas tumibay at umayos ang ating tahanan. Kasi naniniwala po ako, wala naman pong isang bagay na wasak, walang isang bagay na sira na hindi po kayang buuin ng Panginoon. If you think you're in the situation of your marriage or your family is broken already, huwag kang mag-alala dahil sa Panginoon walang imposible. Kung nagkakaproblema sa tahanan, God is the God who reconciles. Kung nag-aaway ang mag-asawa, may hindi na pagkakaunawaan, kapag kaipinalit mo sa Panginoon ang pamilya mo, at sinunod mo ang prinsipyo ng Panginoon, at disenyo ng Panginoon, naniniwala ako na kayang buuin at ayusin ng Panginoon ang hindi pagkakasunduan sa tahanan. Pero kailangan po bumalik tayo dito. Kaya po nawawasak, kaya po nagko-collapse ang tahanan, because we forsake God's order. Tatlong bagay po ang makikita po natin dyan. Una, parents loses purpose. Yung mga magulang, sa mga katulad ko pong tatay at mga nanay na naririto, ang problema po ng bawat isang nanay at tatay dito, fathers muna, sa mga kapwa ko tatay, marami po sa mga tatay will fail to become leaders. Hindi po basta leader lamang po, spiritual leader. Let's go back to Joshua chapter 24 verse 15. Hindi po si Joshua leader lang ng Israel. After Moses, he actually led his family. And as he led his family, anong ginawa niya? He stand for the principle that what is right and pleasing to the Lord. Kaya sabi niya, wala akong pakialam kung anong dinidikta ng kultura sa paligid ko. Whether the people around me is serving the God of the Amorites. Sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. It is a declaration to the people. But for his family, it is not a declaration. He is saying to his family, I will be your spiritual leader ng tahanan ito. Gagabayan ko kayo, papatnubayan ko kayo para yung pagpapala ng Panginoon ay sumaating palagi. Parents and father fail to lead spiritually. Marami po mga tatay, akala po natin responsibilidad natin magpakain lang ng pamilya. Akala po natin, ang responsibility lang natin ay magtrabaho,
kumita ng pananalapi, magbigay ng pambayad ng kuryente, tubig, internet, at whatever, at magbigay ng pang-grocery. Akala natin dun lang. It is not only our duty. Our duty is to become spiritual leaders of the home. Pansinin niyo po, sa church na ito, marami po dito mga young people, di ba? Wala po yung magulang nila dito, wala yung tatay nila dito. Nakakalungkot po naman yun, di ba? Wala pong sino mang bata dito na nakakita ka, naranasan mo pag-ibig ng Panginoon na yung mga magulang mo hindi mo kasama. Gugustuhin mo kasama po sila, but we fail to become spiritual fathers. Fathers who are here, if your children ask you of something, anong sasabihin nyo? Dad, o tay, o ama, hihingi po ako ng payo. Anong sasagot po sa anak mo? Anak, sasabihin mo, Dad, meron po akong problema. May gusto po akong ligawan. Ano sasagot mo? Sa panahon ngayon, malamang ang sagot mo, i-chat GPT mo. Paano mo ba manligaw? Chat GPT mo. Maraming options dyan. Di ba? Yung mga, bago pa magkaroon chat GPT, i-google mo. Pero hindi ka bumalik sa Bible. Pag-pray mo, anak, hilingin mo sa Panginoon yung kalooban ni Lord sa iyo. Di ba? Nagbabago eh. Hindi po naging spiritual leaders eh. Sumunod po, mga mothers. Sabi ng mga tatay, nagkakasikuhan yung mga nanay at tatay. O ikaw naman, makinig ka. Okay? Father or mothers who are here, mothers feel burdened instead of blessed. Di ba? May mga nanay na narito, feeling mo yung, kaya marami pong mga nanay ko na narinig narito, pagod na ako sa bahay na to. Ako na lang gumagawa ng mga bagay nito. Ako na lang ganito. Diba? Ako na lang ganito, ako na ganito, ako na ganito, ako na ganito. Diba? Tapos pag nagkamali ako rin nasisisi. Ako ang nakikita. Ako ang nasisisi. Diba? Ako laging may kasalanan. Paso parang kanta yun. Okay? Instead of feeling blessed, anong nangyayari po sa atin? We feel burdened. Kaya po puro bigatin. Parents lose purpose. Alright? Sumunod, children. Oh, listen to this carefully. Children lose respect. Disobedience and rebellion replace honor and obedience. Children who are here. Disobedience and rebellion replace honor and obedience. Magkapatid po ito eh. Yung disobedience sa rebellion. Hindi po pwedeng mag-anak. Hindi po pwede na kayo ay maging disobedient sa mga magulang nyo na hindi kayo rebelde. At hindi po pwede maging rebelde kayo sa mga magulang nyo na hindi kayo disobedient. Kapag ka may mga magulang, hindi na po, kapag ka po ang magulang nyo ay matino. At all the parents who are here will attest to this. Wala pong matinong magulang, lalo tigit, walang matinong magulang na may takot sa Panginoon na may papagawa sa kanya mga anak na ikapapahamak niya. Tama ko mga magulang? Lahat ng gugustuhin natin ay para sa ikabubuti ng ating mga anak. Tama po ba? Wala pong magulang na gagawin ni papahamak ni anak niya eh. Di ba? Pero tandaan po natin, ang mga anak, if you disobey, listen to this carefully. Kapag kayong inuutos ng mga magulang nyo ay tama naman, ikabubuti nyo naman, disobey nyo, ang tawag sa inyo, hindi lang disobedient, rebellious attitude ang meron kayo. Sino niyo po yun? Talaga po, pag hindi mo sinunod ang magulang mo, rebelde ka. At pagka rebelde ka, kahit anong mauna, magiging mauna disobedient sa'yo, magiging rebelde ka. Mauna magiging rebelde sa'yo, magiging disobedient ka. Wala kang tulak-kabigin, pareho lang. At ang masakit nito, it replaces honor and obedience. Ito yung mga problema ng tahanan po natin ngayon. Tapos na tayo sa parents. Tapos na tayo sa children. Punta tayo sa culture. Culture replaces, Scripture. The world redefines marriage. The world redefines not only marriage, but gender.
The world redefines authority. But the problem of this world, this world we are living in is unstable and corrupt. Bakit po? Dahil po puno-puno ng kasalanan sa mundo eh. Ang problema, ito po, like ko sinasabi po ito eh. I like reading so much. Dati hindi po ako hindi po ako reader, hindi po ako mahilig magbasa. Natuto lang po magbasa nung ako po ay talagang pastor na. Una, naging requirement po sa amin. Pero as I was reading, I've been ingesting in my mind and in my heart a lot of principles. At pag pinakikinggan ko po itong mga bagay na ito, may mga bagay na parang pagbinitawan sa'yo. It is so, sabihin ta, pleasing to your ears that you wanted to apply it so much. Pero if you would go back and nasabihin natin, ika-counterpart o babasahin mo yan doon sa prinsipyo ng Panginoon, ikukumpara mo, magugulat ka, hindi pala prinsipyo ng Panginoon. Kaya po maraming pamilya, gumagawa kayo ng mga bagay na tingin nyo, tama naman ah. Maganda naman yung ginagawa ko ah. Pero ang problema, kalooban ba ni Lord? Tandaan po din sa tulis carefully ah, hindi lahat ng magandang bagay, kalooban ni Lord. Hindi porkit okay yung sinasabi mo, kalooban ni Lord. Kaya, ang pinakamahalagang maintindihan natin dito, listen to this carefully. Fathers who are here, mothers na nandito, mga children na narito, hindi porkit ginagawa ng marami, dapat ginagawa mo. Hindi porkit okay sa karamihan, ginagawa mo. Hindi porkit maganda at kaiga-igaya, kalooban ni Lord. Kaya kung meron na tayong gagawin sa pamilya, ang babasihan po natin lagi ng desisyon ay Panginoon at walang iba kundi sasabi ng salita ng Diyos. Amen. Tama ba? Amen. Kasi po ang salita ng Diyos, subukan mong banggain, mas magaling ka pa kay Lord? Wala na po siguro dito mas magaling pa kay Lord, hindi po ba? Kasi kahit po ako, hindi po ako makipagtalo kay Lord eh. Kahit anong gusto ko, pag sinabi ng Panginoong hindi dapat. Bakit? Ano po sabi doon sa children? Disobedience, di ba? Leads to rebellion. And rebellion leads to disobedience. At itong dalawang bagay na ito, kasalanan sa Panginoon. The problem, culture replaces Scripture. Anong pamantayan sa bahay po natin? Maganda po kung yung tahanan natin may Bible. Kasi may mga nakikita ko, binag-visitation po ako eh. May mga bahay sa ilalim ng TV nila, may Bible. Nakabuklat pa. Ang ganda po niyan. Pero, wag po natin gawing aesthetic design ang Bible. May mga hotel pa nga ba, pupunta kayo sa hotel? May mga Bible, hindi mo ba? Pansinin nyo, yung mga Bible sa hotel, mukhang hindi nabubuklat. Tama mo ba? Sa bahay, ganun din po. Marami mga bahay, ginawa nilang disenyo ang Bible, pero hindi binubuklat. Kaya natutuwa ako sa mga babahay na may nakita kong Bible, na pag nakita ko, busot-busot yung pahina. Bakit? Ibig sabihin, nabubuklat. Ganun din po sa buhay po natin. Huwag po natin pahintulutan yung mga dinidiktang prinsipyo ng mundong ito ay diktahan yung prinsipyo ng pamilya po natin. Bakit? Because since this world is corrupt, our family is vulnerable to corruption. Huwag na po tayong lumayo. Magbukas po kayo ng mga TV nyo. Ang dami pong corrupt. Huwag kang kukurap. Makikita mo ang mga corrupt. Hindi po ba? Dati milyon-milyon lang, ngayon bilyon-bilyon na. Bakit naging corrupted itong mga ito? Because our nation failed to have a principle based on the Scripture. And hindi po natin po pwedeng pahintulutan the principle of this world para po pumasok sa buhay po ng pamilya po natin. Bakit? Ikukurap po niya yan. Ang daming magaling na mga abogado at ang daming magaling na kahit hindi abogado kung magsalita, parang abogado. Na pagka meron siya natutunang prinsipyo, akala niya tama na yun. Tama to, ito dapat ang ginagawa na dito. Again, kung merong desisyon sa tahanan, pag-pray kayong pamilya, buksan niyo ang banal na kasulatan, pag-aralan niyo, saliksikin ang kalooban ng Panginoon bago gawin ang anumang desisyon. Because
it will collapse the family's throne by forsaking God's order. Pagka naging disobedient ka, inalaw mo itong mga bagay na ito, this will destroy our home. Isipin nyo, hindi yung principle po na ito, yung culture replaces scripture. Hindi po ba kahit gender, ito ay dinidikta na ng mundong ito? Ang alam ko po sa Bible, kahit magbuklatan po tayo ng Bible, dalawa lang ang gender po dito. Ano sabi po sa Bible? And God created who? Sino po yung nag-create? Man. Create kasi Adam. Ako po ba? Tapos ang ginawa ng Panginoon, sabi na it was good for a man to be alone. So sabi niya, gagawin ko si Eve. Paano ginawa si Eve? Diba? Kumuha ng bahagi ng tadyang ni Adam. At ginawa si Eve. Tama po ba? Alam niyo po ba ngayon na pagka tinignan niyo po ang proposal ng gobyerno ng Pilipinas, there are 80 plus or more than 80 something or almost 90 genders. Aba, pagkakaalam ko, ang create lang ng Panginoon dalawang gender. Kung 80 plus, di ba naman, hindi nabuhay si Adan. Bakit? Kung si Eve kinuha sa tadya, ilang tadya ang kinuha? Hindi mo ba? Hindi mo nakita yung prinsipyo na po na yun? At kapag ka po tayo nagpapail tayo ng birth certificate, ano ilalagay mo? Di ba? Aba ngayon yung birth certificate mo may drop-down menu. Di ba ang dami? Di ba? Babae, lalaki, palaki, labaki, ano ba? Confused. Di ba? Plus. Even genders. Pero pag tingin mo, anong sinasabi ng mundo? Masyado kayong judgmental. No, we're not judgmental. Kung po tatanungin nyo, hindi po ako galit sa mga ibang mga gender. Kung tingin nyo po kayo ay lesbian, hindi po ako galit sa inyo. Don't get me wrong. Okay? Pag pinakita po ako mga gantong ibang mga uri, sabihin, ibang gender, hindi ko po kayo para sabihin na pagdidirihan ko, hindi po. Totoo, mas mamahalin ko pa po kayo. Bakit? Kasi baka kaya ka nagkaganyan, nagkulang ka sa pagmamahal. Kasi kung totoo, kung meron mang nanay at tatay, yung tatay mo nag-spiritual leader ng tahanan mo, walang lalaki, magiging bakla. Kapag ka yung nanay natutong mag-submit sa kanyang tatay, walang babaeng anak na magiging tomboy. Bakit? Kulang sa pag-atensyon, kulang sa pag-aaruga, kulang sa pagtuturo. Bakit? Kapag ka walang nagtuturo, walang natututo. Meron po bang estudyante na gumaduate na walang teacher? May gumagraduate po ng ganon. Pero pagdating sa buhay, walang alam. Bakit? Walang teacher Kapag ka may nagtuturo, may natututo. Kapag ka may natututo, simple lang po yan, may nagturo. Kaya po, children, o sabihin natin, families who are here, do not allow this culture to replace the scripture. Kapag sinabi ng Bible, huwag ka nang makipagtalo. Babalik po tayo. Children loses respect. Disobedience leads to rebellion. Rebellion leads to disobedience. And it replaces honor and disobedience sa tahanan. Excuse me. Alright? Sumunod po. Tingnan po natin to. When God's divine order is ignored, maintindihan po natin, chaos enters the home. Ulitin ko po when God's divine order is ignored, isinagtabi, binaliwala, chaos enters our home. Pastor, chaotic na po ang tahanan ko. Magandang magandang evaluation ito. Baka yung order ng Panginoon, ini-ignore mo. Ano po yung order ng Panginoon? Balik po tayo sa verse. Colossians chapter 3 verse 80 to 21. Wives, submit yourselves to your husbands.
as is fitting in the Lord. Divine order by the Lord to wives. Divine order of the Lord to the husbands. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Sa Ephesians, iba po ginamit po dito. Ang ginamit po dito ay, husbands, love your wives as Christ loved the church. Children, obey your parents in the Lord, for this pleases the Lord. Fathers, do not embitter your children, or they will become discouraged. Alright? Sumunod, naintindihan na po natin yung collapse ng family's role. Sumunod, the consequences of the family's ruin. The consequences of the family's ruin. Ano po ito? Fruits of a faulty foundation. Ano po ang sabi ng Psalm chapter 11 verse 3? When the foundations are being destroyed, ano sabi dito? What can the righteous do? Kapag ka po ang pundasyon ay nasisira o sira na, ano pa ang magagawa ng isang matinong tao? Ano bang magagawa natin pag huli na ang lahat? Malinaw po ang sinabi ito, when foundations are being destroyed, kapag ka winawasak natin ang pundasyon ng tahanan, wala na tayong magagawa po dyan. What can a righteous do? Kapag ka po ang mga magulang lose their purpose, if the children lose their respect, if culture replaces the scripture at home, anong magagawa natin? Anong ikabubuti niya sa tahanan natin? Kapag ka ang tatay, corrupted ang pag-iisip, corrupted ang prinsipyo, wawasakin ang tahanan yan. Kapag ka ang babae, wasak ang prinsipyo, hindi nagtitiwala sa Panginoon, wawasakin ang pamilya. Ganon din ang mga anak. Kapag ka tayo mga anak na naririto, tayo ay hindi sumusunod at hindi ino-honor mga magulang natin as God commanded us to do so, what will happen? It will destroy our home. When the foundations are being destroyed, what can the righteous do? Ano po titinan po natin dito? Faulty foundation. Mahina ang pundasyon. Ano yun po? If I would, sabihin ko to, I would relate it to this very current situation. Ano po uso ngayon? Ang uso po ngayon ay lindol. Hindi po ba? Kahit saan, kabi-kabi, lindol sa Pilipinas, di ba? Yan ang pinaka-latest trend. Nagsimula sa Cebu, sa Bogo, Cebu. Tapos sumunod sa iba't ibang lugar. At isang kinakatakutan ay yung The Big One, di ba? Nayaan ay West Marikina Valley Fault na napakahaba po niya na kaya ng hiwain ng Luzon. Ganong kahaba yung bagay na ito. Alam niyo pinakamatindi po dyan? Kapag ka po makikita nyo, lahat ng bahay na mahina ang pundasyon, konting pagyanig, nawawasak. Alam niyo po, isa sa bilib na bilib kong mga engineers ay mga engineer ng mga Hapon. Ang Japan po ay pareho po ng Pilipinas. We are in the Southeast Asia Pacific region. And sabi mo ng mga ating mga nasa geography, sabi po natin sa mga nag-aaral po ng high school, meron po tinatawag na Pacific Rim of Fire. Di ba? Meron po gano'n, di ba? Yan po ay magmula State of California, going to the top coast ng globo po natin, going to Japan, down to the Philippines and Australia. Ito po ay napapalibutan ng mga vulkan. At napapalibutan po iyan ng fault line. Ito po yung mga prone sa lindol, ang pag-uga ng lupa. Okay? Ang isa po sa laging inuuga ang lupa, Japan. Sa kanila, normal na yun. Kapag umuugoy sila, piling nila, nagpa-party-party lang. Natulad sa kanila yun. It is very natural for them to experience 3.5 or sabihin natin magnitude na earthquake, 5 hanggang 7. Natulad sa kanila, nararamdaman po nila yun. Now, because it is natural for them na maka-experience ng ganito, what happened? The engineers actually are suffering yung mga tinatawag natin na mga pag-collapse ng building. Tama? Kanina ba sa family, may nagsama ng collapse, di ba? Kaya nagpo-collapse ang pamilya because of 3 things. Parents loses purpose, children loses respect, culture replaces scripture. Ganun din po.
pagdating po sa bahay o infrastructure, nagkukulapse ang building kapag mahina ang pundasyon. May ginawa pong innovation ang mga Hapon. Ang ginawa nila ay gumawa sila ng malalim na pundasyon. Kinupit nila depende sa lalim at tataas ng building na gagawin nila. Alright? Tapos ang ginawa nila sa ilalim ng pundasyon, kapag nilatag na po nila yung kanilang, sabihin natin, yung kanilang pinaka-plate ng foundation nila, sa ilalim po noon ay may subsidiary pa na foundation. May parang plate din. At nakapatong ito sa malalaking, yung building na ito, at pundasyon na ito, nakapatong sa malalaking bola na parang bearing. So pagka umuga yung lupa, ang nangyari sa kanya, sumusunod lang ng ugoy yung building. So hindi siya lumalaban. Isipin niyo po, para ba yung ito? Kung ito po, nakalak po ito, di ba? Pag ito po, lumalaban ito sa pag-uga nito, mawawasak po ito. Di ba? Pero pag ito, nirelease ko po yung lock ng gulong nito, pag umuga ito, susunod lang po ito left to right. Front to front. Ganun po ginawa nila. Ngayon, ang sinasabi po dito, if the foundation of our home is faulty, may isang bagay, maliit na bakal, hindi mo sinunod ng sukat, wasak yan pag duman sa bagyo. Wasak yan pag duman sa matinding lindol. Kaya po may mga building o infrastructure sa sabi nila, eto kaya mag-withstand ng 8 point something o 9 point something na magnitude na sabihin po natin lindol. Fruits of a faulty foundation. Una, eto mangyayari, disunity in the home. Mawawasak ang unity ng tahanan. Ano po ang senyales po ng disunity in the home? Ito po yung quarreling replaces communication. If husband and wife is no longer communicating when conflicts happen, disunity happens. Husbands and wife who are here, pag nag-aaway ba kayo, meron pa kayong healthy na communication to sit down together, pag-usapan, pwede ba tayo umupo? Pag-usapan natin yung conflict natin. Pwede ba tayo magkasamang manalangin? Pag-pray natin na masolve itong conflict na to. Kasi naniniwala ako, hindi ka lumoban ni Lord na wasakin yung pagmamahalan sa isa't isa. O anong nangyayari sa inyo? Ayaw nang kausap. Babanggayin mo lang sinasabi ko, wala kang kwentang kausap. Ano nangyayari dyan? Disunity in the home. Diba? Maraming mga pamilya, paglabas, nagdidate, ang saya-saya, pero hindi sa tahanan, magkakaiwalay. Maraming mag-asawa natutulog sa isang kama, pero magkakalito. Pero kayo isang dining table, iba-ibang lugar na pinagkakainan nyo. Isa nasa sala, isa nasa CR, hindi ko alam kung bakit. Isa nasa kwarto. Bakit hindi kayo umupo sa isang upuan para kumain? Bakit? Ayaw kumain kay asawa ko. Nawawalan ako ng gana kumain. Disunity in the home. The fruits, one fruit of a faulty foundation in the home is disunity in the home. Sabi ko po, madali pong unite ang tahanan. Gumawa ka ng party, maging united yan eh. Ang masakit pa dito sa disunity na ito, ito nawawala yung harmony ng tahanan. Hindi na naging harmonious yung relationship. Tanong ko po sa inyo, gusto niyo po ba na mawala yung unity sa tahanan niyo? Wala pong sino matinong tatay na gusto niya magkaaway sila laging asawa niya. Wala pong matinong nanay na gusto niya kaaway niya yung asawa niya. Walang matinong mga magulang na gusto niya kaaway yung mga magulang niya. Sipin niyo po ito kabataan na natin ito. Bakit mas gugustuhin niyo pa na lumapit sa kaibigan niyo, isang kunin yung problema niyo kaysa sa magulang niyo? And parents, hindi mo ba kayo nagtataka kung yung mga anak niyo, hindi niyo alam problema nila, pero yung mga kaibigan nila, alam yung problema niyo at problema ng anak niyo? Alam yung bakit? Nawala na po kasi yung communication disunity. Maganda yung maging honest yung mga pamilya po natin. Ang tanong, pag lumapit ko yung anak mo sa'yo, open yung linya mo.
Baka naman kaya pala lumalayo yung mga anak mo, pag lumalapit sa'yo, sarado mo ang linya mo. Disunity in home. Sumunod, discipline disappears. Boundaries are blurred and sin is tolerated. Ako, masakit po ito. Parents, katulad ng magulang, mahirap po sa atin ito. Okay? Alam niyo po kung bakit? Dahil ang nangyayari po dito ay minsan tinotolerate natin yung mga anak natin kahit mali. Wait lang po ah. Minsan nakaalam po natin sa mga anak lang natin ito. Husbands, pag may ginagawang mali yung asawang babae, huwag mo i-tolerate. And wives, kung mahal mo talaga yung asawa mong lalaki, pag alam mo yung ginagawang mali yung asawa mo, huwag mo ito-tolerate. Bakit? Discipline disappears. Or disappearance of discipline is a fruit of a faulty foundation. Pastor, mukha lang wala naman siyang ginagawang masama. Kaya minsan hindi mo naiintindihan na may mali siya o tama yung ginagawa niya because you fail to study the scriptures. Because you did not understand Colossians chapter 3 verse 18 to 21. Discipline disappears. Hindi, okay lang yan. Minsan lang naman eh. Yeah. Okay lang yan. Minsan-minsan lang naman. Hindi po pwedeng ganun. Sa Panginoon, pagdating sa katotohanan at pagdating sa kasalanan at paggawa ng mabuti, wala pong gray area. Sa pagsisinungaling, nagsinungaling ka o hindi ka nagsinungaling, walang white lies, green lies, purple lies, ano ba? Walang kulay ang lies. Pag nagsinungaling ka, kasinungalingan pa rin yan. Kasalanan pa rin yun. Discipline disappears. Now, paano po kayo parents, paano po tayo magsabihin natin, mag-implement discipline sa pamilya po natin? There are different, ito, sasabihin ko po sa inyo lang. This is how culture replaces scripture. I have nothing against yung pakikipag-usap ng tao. Baka may magbasa amin dito. Wala po akong problema na kausapin mo yung anak mo, paliwanagan mo siya ng tama at sa maayos sa mga maraan sa mga bagay-bagay na kailangan niyang maraan. Wala pong problema doon. Pero when discipline is actually instructed by the Lord in the Bible, malinaw po ang sinulat ng Bible. Sabi ng banal na kasulatan, spare not your children with wrath. Kaya po may pamalo para paluin ang mga anak po natin. Dadandahanin ko po ito. Pastor, dapat ba laging pinapalo yung anak? Kung kailangan paluin siya para malaman niya yung kanyang pagkakamali, dapat gawin po yun. Pastor, binata na po yung anak ko at dalaga na. Kung kailangan paluin niya, paluin mo pa rin. Ngayon, pag lumalaki, lakayan nyo yung pamalo. Gawin yung paddle. Palaki ka ng palaki. Joke lang. Pero sabi ng Bible, spare not your children with wrath. This is how culture replaces scripture. Lalo sumusunod ang Pilipinas dito. Pag pumunta ka sa Amerika, sabihin mo, tuturo ng mga teachers sa estudyante o sa school. Kapag ka pinalo ka ng magulang mo, tumawag ka sa 911. Right? At isumbong mo. Kasi yan ay violation ng right mo bilang isang anak. I have a friend who live in New York. Tinuro sa anak niya. Sabi ko sa kanya, bro, ano ginawa mo? Pinalo niya anak niya, nasa Amerika eh. Pinanganak sa Amerika, lumaki sa kulturang Amerikano, no offense to the Americans, may mga kaibigan na Amerikano. Sabi niya, anong ginawa mo kako? Sabi niya, binalo ko. Anong ginawa? Pumunta sa telepono. Dadayan ng 911. Sabi niya, hey, wait, before you dial 911, I would just like to make things clear.
I would allow you to dial 911 and told the police whatever I did to you. Pero, after mong tumawag niya, sasabihin ko sa'yo, I am more than willing to release you para dalhin ka sa boys home. Kasi gagawin doon, kukunin yung bata eh. Ibig sabihin, unfit yung magulang para magpalaki nung anak at gagawin at papalakihin sa boys home. Wala rin sabi ng bata. Sabi niya, doon nakakulong ka, ito lang gagawin mo, bawal ka sa lugar na ito. Binakit yung limitations. Hindi nagdaya yung bata eh. Ang sinasabi ko po dito, sometimes our culture replaces yung mga bagay nito. Now, sa mga magulang, sabi ni Pastor, mamalo, di ba? Humanda ka mamaya. Di ba? Naaalala ko yung pagkakamali mo sa akin 2 years ago. Papaluin kita mamaya. Hindi ganon. Paliwanag po ang banal na kasulatan. Ginagamit ang pamalo para ituro. Pasin nyo, ganon din po ginagawa sa atin ng Panginoon, hindi po ba? Kapag nakikita po tayo ng Panginoon na naliligaw ng landas, pinapalo po tayo. Ano sabi niya? May paliwanag po dyan. Ito po, yung mga shepherd, meron po sila, di ba? Thy rod and thy staff, they comfort me. The book of Psalm. Merong rod and staff. Yung staff po, ito po yung merong kalawit. O nakita yung shepherd, may hawak siyang ganun tungkod, tapos meron siyang pag ganun nakakalawit na parang paletter U. Thy rod and thy staff, they comfort me. Sa shepherd yun. Yung pagka po sila ay nagsusugat ng mga sheep, ang mga sheep po matitigas ang ulo niyan. Ang gagawin niya, sinusud lang niya yung mga amo nila. At kaya sila sinusud yung amo nila because of the rod and staff na ginagamit. Kapag ka po yan ay lumalayo sa grupo ng mga sheep, ang gagawin niya, gagamitin yung rod. Kakalawitin. Lalo ko niya nasa side ng cliff, malalaglag yung sheep, kakalawitin ng shepherd yan. Oh, dito ka. Ikukumpara po sa magulang, ganito po ginagamit ng Panginoon sa atin. Kapag kaligaw tayo lang, sinuturo tayo prinsipyo, anak, dito ka maligyan. This is the guiding principle for you not to be destroyed o hindi ka mapahamak. Ginagamitan tayo ng rod. Ngayon, pag makulit ka, mapapahama ka, malalaglag ka, makulit, ayaw mo talaga, sasalpikin ka ng konti. Pak! Tulungan na lang, uy! Hindi ako dito. Di ba ganun? Ganun din po sa akin. And that's the same way on how to discipline our children. Magandang pinapangaralan, magandang itinuturo sa kanila magandang prinsipyo. Pero kapag hindi nila maunawaan at pinipilit nilang gawin, may mga pagkakataon dapat saltikin para maintindihan ang pagkakamali. So when you use the rod on your children, hindi po gagamitin yan dahil galit kayo. Igagawin niyo po yan kasi gusto niyo silang ituwid at itama ng landas. Alright? Discipline disappears. Boundaries are blurred and sin is tolerated. Do not tolerate sin. A sin is a sin. Being righteous is being righteous. Sumunod na fruits of a faulty foundation. Devotion declines. Diba? Prayer, worship, and the word are replaced with worldly pleasures. Maraming pamilya po dito hindi na nananalangin. Maraming pamilya po dito hindi na nagkakaroon ng devotion. Let me ask every family, meron po ba kayong mga family devotions? O personal devotions na lang po kayo? Marami pong mga pagkakataon na nangyayari sa atin, kanya-kanya na lang tayo. We never even fail to even ask our children, anak, how was your day? How can your dad pray for you? How can he pray for you? O, sabi mo sa asawa mo, love, o kumusta ka? How was your day? Can I pray for you? Diba? Sarap siguro nung ganun, ano? Yung mag-asawa na sa'yo sa asawa mo, mukhang pagod ka. Ang inaantay mo, kape. Ang binigay sa'yo, prayer. Masarap pareho lang yun, masarap din pareho eh. Diba? Pwede ba ipag-pray kita? Okay, may problema tayo sa tahanan, may pinagdadaanan tayo. Instead of being depressed, ang gawin mo ay upo tayo. Ano ba sinasabi ng Panginoon? Why is the Lord allowing us to be in this tough situation of our lives? Why don't we go ahead to the scripture, pray to the Lord, ask for the Lord's guidance? Devotion declines. Ito yung mga bagay na nakikita po natin. Kanina, nakita po natin yung pong pag-collapse. Ano yung dahilan ng collapse? Diba? Kung gumagawa ng pundasyon, may bakal, may simento, may graba, may buhangin. Kapag ka po itong mga bagay na ito ay wala o mahihinang klase, masisira ang pundasyon. Kapag ka po ang parents walang purpose, kapag ka yung mga children loses the respect,
Kapag yung culture it replaces scripture, ang bunga po niyan ay disunity in the home. Discipline disappears. Devotion declines. Pastor, ano ba ibig sabihin yan? A weak foundation will produce unstable generation. Bakit generation? Buksan yung Bible. Ang sinasabi mo sa Bible, kapag ka po ang generation ng pangit o walit, it will be inherited up to the 7th generation. Minamana po iyan. At namamana po yan. When faith is neglected at home, confusion and compromise grow in the next generation. Naintindihan po ba natin yun? Kapag ka po yung foundation ng tahanan po natin ay unstable, ipinapasa po iyan sa iba pang henerasyon to the next generation. Alright? Ipapasa po yan sa next generation. At kapag ka po ang faith, if faith is neglected at home, isinantabi, hindi binigyan ng importansya, confusion and compromise grow in the next generation. Kaya po maraming henerasyon ang confused ngayong panahon na to. Because people failed sa aspeto ng pagdating sa faith. Kaya po maraming mga genders ang confused is because, di ba, hindi ko po sinasabi ito, Bible po nagsabi nito ha, mayroon one way or the other in their previous generation na isinantabi yung faith. Hindi po pinagtuunan yung pananampalataya. Hindi po pinag-investan yung pananampalataya sa Panginoon. Kaya maraming confusion. Tandaan po natin, ito malinawan po sa Bible to. God is not the author of confusion. Hindi po siya ang may akda ng kaguluhan ng pag-iisip. Dahil ang Panginoon po lagi ang goal niya ay magturo ng tama. So hindi po niya plano na guluhin ang buhay mo. Ang Panginoon, ang plano niya, itama at ituwid ang buhay po natin. Whether naiintindihan po natin yung sitwasyon natin o hindi, ang plano ng Panginoon ay magturo sa iyo para mas tumibay ang pananampalataya po natin sa Panginoon. But if we fail to neglect or we neglect faith in our life, anong ituturo mo? Kapag mali ang ipagkakaintindi mo sa isang bagay, mali din ang ituturo mo. Kapag ang pagkakaintindi mo, yung ginagawa mong kasalanan, okay lang yan, ipapasa mo yan sa ibang henerasyon. Kapag ikaw, tingin mo yung pagbibisyo tama, at nakikita ng mga anak mo yan, gagawin po nila yan. Di ba mayroong commercial dati, sa mata ng isang bata, ang ginagawa ng isang matanda ay laging tama. Hindi mo ba? Ang masakit dyan, kapag hindi mo naputol po yan, ipapasa at ipapasa sa mga susunod na henerasyon yan. Gusto niyo po ba ng ganon? Nakakalungkot po na kapag yung henerasyon mo, isinantabi mo yung pananampalataya sa Panginoon. Hindi mo binigyan ng importansya yung pagsamba sa Panginoon. Hindi mo binigyan ng importansya yung pagkakaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Ang mangyayari sa iyo, isasubmit mo rin yan sa susunod na henerasyon. That's a very big reason na ulitin na po natin diluted ang church eh. Hindi mo niyo makita, during the early generations, ang makikita po natin, pagdating sa bahay-sambahan, lagi po mga tao na andyan. Nung panahon na wala pang mga mall, sino po umabot doon? Huwag nyo na itaas. Alam naman natin kung sino yun eh. Di ba? Nung panahon wala pang mall, pagdating ng linggo, saan dapat nandun lahat? Hindi ba nasa simbahan? Ang dating, yung simbahan ay lugar para mag-bonding ng family. Pero pasin niyo po ngayon, nung nagkaroon na ng mga mall sa lugar na ito, wala lang po masama doon. Nagmomall din po ako eh, di ba? Pero nung nagkaroon na ng mga mall, ano na nangyari? Nagbabanding yung pamilya sa loob ng mall. Nagkaroon na nga ng adjustment eh. Ano adjustment? Yung church na ang nilagay sa mall para pagkatapos mag-church, may mall. O pagkatapos mag-mall, mag-church. Ano nangyari? Hindi mo ba? Faith is neglected. Kaya wag po tayo magtataka kung one of these days, yung pamilya po natin walang pakialam sa Panginoon.
Huwag po tayo magtataka kapag ka po ang pamilya po natin, ang mga anak natin, ang nangyayari po sa kanila, isinasaltabi po anong kahalagahan sa Panginoon. Kapag ka po yung prinsipyo ng Panginoon ay wala sa kanila, ano pong i-expect natin sa kanila? Hindi mo ba? Ano pong gagawin nila? Ano pong mangyayari sa kanila? Hindi mo ba? Prayer, worship, and the word replace the worldly pleasures. A weak foundation produces unstable generation. When faith is neglected at home, confusion and compromise grow in the next generation. Panghuli po, huwag po tayo mag-alala. May solusyon po ang Panginoon dyan. Sabi ng Panginoon, the construction of a faithful family is following God's design. Favorite na favorite ko po itong verse na ito. Especially when it comes to season for the family. Psalm chapter 127 verse 1. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Ito pong bagay na ito ay mga bagay na pamantayan para po ang pamilya po natin ay mas tumibay. Alam niyo pa paano po natin gagawin ito? Balikan po muna natin yung anak, pakibalik natin sa verse na unang binasa natin sa Colossians. Ito po yung design ng Panginoon. Mabilis lang. Wives, submit yourselves to your husbands as is fitting to the Lord. Wives, obligasyon natin yan. Okay? Husbands, tandaan po natin, love your wives and do not be harsh with them. Bigyan po ng konti yan. Wives, submit yourselves to your husbands. But in this verse, I would like to talk to the husbands. Sabi kasi natin ito, Pastor, sa husband, punto eh. Hindi, gusto mo kausapin sa punto nito, yung mga husbands sa katulad ko. Bakit po? Hindi po pwedeng mag-submit yung babae sa mga husbands na pariwara. Nag-isip mo ba yan? Kung gusto mong mag-submit sa iyo yung asawa mo, ilid mo sila sa tamang landas. Bakit? Kasi kung ikaw, hindi mo sila nililid sa tamang landas, ang tawag sa iyo ay talipandas. Gusto mag-submit sa iyo, hindi naman tama ang tinuturo mo. Hindi mo naman sila nililid ng tama. Paano ka isasubmit? Pag-submit sa iyo, gusto mo sumunod sa iyo eh. Hindi po ito authoritative na pagsunod. This is about mentoring and leadership and becoming spiritual leaders. Husbands naman. Husbands ulit. Sige, Pastor, yung wives naman, kausapin mo dyan. Hindi po, husbands pa rin. Husbands, tayo mga tatay. Ang sabi po dito, love your wives. Mahalin mo yung asawa mo. As Christ loved the church. Paano mo ba minahal ang Panginoon ng church? Minahal po niya ang church, tayo, nang wala pong hinihinging kapalit. Alam niyo ba yun? Nung inibig tayo ng Panginoon, hindi sinabing ibigin kita pero ibigin mo sa akin ito. Hindi po ganun ang Panginoon. So ganun din po, husbands, pagka nagbigay tayo sa mga pamilya natin o sa asawa natin, hindi yung madilim ang plano mo kaya may binibigay. Kasi pagka yung asawa mo nagbigay sa bulaklak, kulang na lang magpamisa ka. Anong himala ang nangyari pag nagbigay ka ng bulaklak? Yung iba ang iisipin pa ganito, pag nagbigay yung asawa ng bulaklak, may ginawa ka kalokohan naman. Tingin ko may ginawa ka eh. May pagkakasa. Husbands, diba? Love your wives as Christ loved the church. Diba sarap yung bibigyan mo ng pag-ibig, pagsilbihan mo yung asawa mo? Diba ngayong araw na to, huwag kang magluto, huwag kang maglaba, huwag kang mamalansya. Diba? Wala kang gagawin. Diba? Ako magsisilbi sa'yo. Ang saya nun, diba? Mga wives, amen ba? Dahil amen. Oh, pero at the back of your mind, kumakabog ka. Ano kayang nagawang kasalanan ng asawa ko? Bakit kaya ganito? Ano kayang gusto mangyari nito? Kinakabahan ako. Pero hindi mo pagkatapos ng araw na yun, gusto ka na niyang pagsilbihan. Kasi gusto yung parang ganun pagmamahal sa iyo. Hindi ba sarap ng ganun feeling? And children, obey your parents.
walang magulang, ay lead ka sa kapamakan. And how do we construct a faithful family? Tatlong bagay lang po. Na ito po ang dapat ginagawa ng Panginoon. We don't want our family to collapse. We don't want our family to be broken. We don't want marriage that is broken. We don't want children na mapariwara. Anong gagawin po natin? Following God's design. Unless the Lord builds the house, they labor in vain that built it. Unless the Lord watches over the city, the guards stand to watch in vain. Ano po ibig sabihin po nito? Tatlong bagay po lang. Please po ito. Commit to the Lord. The family must make Christ the center, not just a Sunday visitor. May kanta po kung paborito ko magaling po dito. The lyrics of the song goes like this. Jesus be the center of our home. Jesus be the center of our home. But from beginning to the end, Jesus be the center of our home. Let us always commit to the Lord. Panginoon, anong gusto ko sa pamilya mo namin? Ayoko po, Panginoon, na dadalhin mo rin pamilya ko every Sunday. Gusto ko, Panginoon, manahan ka sa pamilya namin. Jesus be the center of my relationship. Lord, I am not a perfect father. Or to the mothers who are here, I'm not a perfect mother. But you are God who is perfect. So please be the center of our marriage. Wala pong mag-asawa dito hindi nagkaroon ng conflict. Wala pong mag-asawa dito hindi nag-away. Diba? Iba nga po pag nag-away kayo, kulang na lang tumaya yung mga kapitbahay sa pula, sa puti eh. Parang sabong. Pero pinakamaganda kapag ka ang Panginoon at sentro. Nag-away. Nasubukan niyo na mag-away kayo, inaaway ka ng asawa mo. Kung sabang inaaway ka niya, binabangayan ka niya, sinabi mo siya, I love you. Ikaw, hindi ka na naman naglaba. Yung bread mo, tinabong na naman ganun, kusang tumatayo sa gilid. Tapos bilhin sa'yo mo, I love you. Diba? I'm praying for you. Magandang strategy ang pastor. Subukan niyo. Batuhin ka ng pantalon na binatubo sa ano. But, di ba maganda po yun? Always commit to the Lord. May it be the desire of our families to be the center of our home. Fathers, maging prayer natin, Panginoon, kung gagawa po ang decision sa pamilya, and if I will lead my family to you, kayo po, Panginoon, magbigay sa akin ng wisdom and knowledge. Panginoon, bilang nanay, gawin niyo po akong ilaw talaga ng tahanan. May I be an inspiration in the home. Children, sabihin natin, Lord, allow me to respect my father. Allow me to respect my mother. Allow me to give double honor. Alam niyo bakit? Yung mga magulang natin, naunang edad sa atin yan. Meron isang kanta uli akong paborito na pakinggan ko, na pag ito na binakanta, naiiyak ako. Alam niyo ano yun? Diba? Love them while we can. Diba sa inyo, kung kailan patay na, doon yung pasapay para sa pagmamahal. Dito ka nalulungkot sa mga eulogical thought. Ang pinakamagandang eulogical thought, alam niyo kung ano? Yung habang buhay pa sila, sinasabi nyo na sa kanila yung pagmamahal nyo sa kanila. Love them while we can. Ano pang silbi ng pagpaparanas ng pagmamahal sa kanila kung malamig na bangkay na yan? Commit to the Lord always. Pangalawa, cultivate love and leadership. Husbands, lead with love. O lead in love. Hindi lead with authority. Sakit na rin ito mga tatay eh. We lead with authority. Bakit? Ako tatay eh. Ako sundin mo. Lead in love. Wives, support in respect. Children, obey in honor. Ano yung problem? The problem here in this crisis, ganun po yung bagay ito. Husband, lead in love. Wives, support in respect. Children, obey in honor. But the reality, this is what's happening. The problem, husbands lead but without love. In authority. Gagawin ko to dahil ako tatay eh. Gagawin ko to kasi ako nagtatrabaho eh. Ako nagpapakain sa inyo, ako nagtatrabaho, nagpapagal para you are not leading in love. Wives, support but not respectfully, but with disrespect. Diba? Maraming mga wives, sabihin niyo sa asawa niyo, diba? Ito gawin mo, pero pinangungunahan mo.
Kaya maraming mga asawang lalaki, kahit maganda yung binibigay niyong idea, hindi kayo sinusunod, hindi kayo pinakikinggan, kasi ang nararamdaman nila, disrespect sa'yo. Tama ba? Marami po mga babae, gusto nyo sundin kayo ng asawa nyo. Gusto nyo pakinggan kayo ng asawa nyo. Kung gusto nyo pakinggan kayo ng asawa nyo, treat them with respect. Tandaan po nyo, men are queen maker. At tandaan po natin mga wives, you are king maker. A king maker deserves respect. A queen deserves care and respect as well. Children says they honor their parents. Ginagawa ko naman yung mga magulang ko. Mahal ko naman sila. But they disobey. Pwede ba sabihin mo sa kanila, mahal mo sila, pero disobedient ka? Pwede ba sabihin mo, mahal mo sila, pero disobedient ka? Hindi mo kailangan sabihin na mahal mo, ino-honor mo sila. Kasi kapag ikaw, obedient ka, at hindi rebellious ang attitude mo, mararamdaman ng magulang mo na ino-honor mo sila. Panghuli, continue in faith. Daily prayer is important. Worship is important. And service, unite the home in purpose. God restores and will restore families which are broken when each members of the home, from the fathers down to the mother to the children, will realign the principle of the family in accordance to the word and principle of God. A home that serves the Lord together stands strong against the storm and culture. Meron ko share sa inyong praise na ito. A family that's founded on faith will not fall apart when the world falls away. A family that's founded in faith will not fall apart when the world falls away. Ano ba ibig sabihin niyan? Even godly family begins with godly choices. If you want a godly family, you need to make godly choices. Parang si Joshua, hindi lang niya diniklara at sinabi, as for me and my house, we will serve the Lord. He stood by that principle. He led his family sa Panginoon. In the world that's redefining the culture of our home, we must reaffirm yung God's design. Colossians chapter 3. We must rebuild our relationship on His Word. At lalo't higit, we should remain faithful in serving together, not alone. Let us not let culture dictate our homes, but let us allow Christ to dominate our home. A family that's founded on faith will not fall apart when the world falls. Amen? Let me show you this picture. Do you know who this guy is? His name is Bonano Pisano. Kilala niyo po ito? Inakilala po ba dito? Ay Bonano Pisano. Pastor, Bonano Pisano? Yan po ba yung tatay ni Ate Bona? Hindi po. Bonano Pisano is actually a great architect of the early century. Okay? He was well known. Okay? Na arkitekto at inhinyero. And one of the greatest creation of this man, this great man here, Bonano Pisano, is itong bagay na ito. Next picture please. Yan. Nakita niyo po ba? Una, ito po, bronze door of Pisa Cathedral. Okay? And the bronze door of Monreal Cathedral in Sicily. Okay? Yung po una, yung bronze door po na ito, it was created again by this man. Okay? Mr. Bonano Pisano in the early 1180. Okay? For the right transept, southern side
okay, ng Pisa Cathedral. Okay? Tapos ito pong door na ito, nung create po ito, it depicts major episodes of the life of Christ. Pag tingnan niyo po yan, if you will look closely on the image, graven image, it depicts major specific natagpo sa buhay po ng Panginoong Jesucristo. An early example of narrative bronze work in Italy. Handcrafted. Ang galing. Great designer to have thought of this principle of this design. Alright? Ganyan ka-intricate yung design nito. This is how good he is. Isipin niyo po ito pinto pa lang yan. Pinto pa lang yan. Sumunod was actually a bronze door uli. Ano naman itong bronze door na ito? It is a monumental bronze door na create niya in 1186 o 85 hanggang 86. Isipin niyo po create ito ng almost or more than a year para isang pinto lang po na ito. At ito po, nakalagay po ito sa western facade nung sabihin po natin Cathedral of Montreal. Okay? Isang lugar lang yan. Kung maraming pinto yan, isang taon, tagal siguro pinunstruct nung cathedral na yan. Tapos ito po, the door is divided into registers. The lower registers show the Old Testament scene. Okay? And the upper registers show the New Testament scenes culminating in Christ and Mary in glory. Diba? May pagkakaiwan, may section po yan. Naka-section po yan. Hindi na po nakahanap ganito ka-intricate na detail na person. Pero ganun din po yung design yan. Ito po mga section na yan, may mga depiction yan from the Old and the New Testament. Nakalagay po yan dyan. But alam niyo, this great architect and great engineer, as intricate he is in his design, as he is a good designer, meron po siyang isang ginawa na up to this very point in time is the symbol of his failure. Not actually failure as an architect or an engineer. Pero hanggang ngayon, ito pa rin ay nagdidepict ng isang pagkakamali ng isang architect at isang inhinyero. Alam niyo po kung ano yun? May clue po yan doon sa kanyang apelido. Alam bakit? Kasi itong lugar na ito ay tourist spot pa rin po hanggang sa ngayon. Ang lugar na yan na ginawa po niya at arkitekto po niya at inhinyero po niya is the Leaning Tower of Pisa. Alright? Ito pong Leaning Tower of Pisa, alam natin, hindi ko na kailangan paliwanag to. Alam po natin ito. Alam mo, Pastor, siya gumawa niyan. Believe it or not, this Leaning Tower of Pisa, it was not constructed for 6 months, 1 year, or so. Okay? Ngayon, sa technological advancement ngayon, nakakabuo na ng building in 1 year, 6 months, nakakabuo na ng ganun eh. But believe it or not, ito po ay ginawa for 200 years. Kaya po marami nagsasabi, siya po ba talaga ang may fault dyan? Because he was the first architect and engineer of this eh. Pero ang sabi ng iba, sa historians, meron pong nagpatuloy po nito, ng paggawa nito. At ito ay walang iba kundi si Giovanni de Simon at saka si Tommaso di Andrea Pisano. Sila po ay nagpatuloy po niya. Pero at the end of the day, kung titingnan po natin, the main brain of this infrastructure was Bonano Pisano. At kung makikita po natin, hindi naman po ito dinisenyo na ganyan para maging tourist spot na Leaning Tower of Pisa eh. It was actually a Pisa beside the cathedral na mga ginawa niya ng pinto kanina. Ano yung purpose ito? The purpose of this is to become a bell tower. Diba? Sa mga simbahan, yun yung pinag-aanan ng bell. Mayroong bagay po dito na ginawa po ito, architecturally sound. It was designed by a great sculpture. Very intricate ang design. Kaya kahit na bell tower siya, 200 years siyang ginawa. Diba? The era was 12th century. Constructed beginning in 1173. Ganun nagsimula po ito eh. Contribution credited originally sa kanya. Siya ang tintak nito eh. Sabi ng iba, tinuloy nila Giovanni, tinuloy nila Tommaso di Andrea Pisano, itong bagay na ito. Pero kung titingnan po natin dito, may pinagsimulan po ito eh. Hindi po iyan, dinisenyo yung nakaling. It was designed to be upright and straight. Pero, during the construction, nakita nila unti-unti, leaning siya. Alam niyo kung bakit? Because the foundation na pinaglagyan nila,
the soil was unstable. Hindi nila nakita na stable yung soil. Kaya po ngayon, pagka po bago ng building, kapag kapatayo kayo ng bahay, mayroon po ginagawa mga engineer, ang tawag nila doon ay soil testing. Titingnan nila yung stability ng soil because they don't want to experience what Bonano Pisano experience. Diba? Na hindi pala stable yung pong at yung building na ito. And when Bonano Pisano passed away, nung tinuloy po ito nila Giovanni at kanila Andre, makikita po nyo, in-adjust po nila yan. They tried to correct it. Kaya po sabi ng karamihan, may ibang area po dito, medyo malaki yung kabilang gilid kasi tinatry nilang i-align. So technically, umiiba yung angle para lang mahabol nila para maging straight. Ang problema, dahil nga unstable yung soil, naglilin pa rin siya. Ano pong kinalaman yan, Pastor, dun sa atin pong pag-uusap? The cause of the lean of this, sabi na architectural infrastructure, it was built on soft soil, unstable soil with shallow foundation. Diba? Ano nyo kung ilan ang foundation ito? Bilangin nyo po, ilang palapag yan? Mula dito, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasama yung pinaka-roof deck. Alam nyo kung gano'ng ka-deep ang foundation ito? It was just 10 feet. It was built above an unstable soil with 10 feet only of foundation. Ano po sinasabi niya, Pastor? Kaya po maraming pamilya, unti-unting nagilin, unti-unti po nagbabadyang masira. Kasi yung foundation natin, 10 feet lang eh. Let me ask the fathers, how many principles from the scriptures do you know na ina-apply natin sa family natin? Mothers who are here, how many principles of the scriptures do you know that you apply sa tahanan mo in leading your husband, your children? Kung mga 5 verse, 10 verse lang ang alam mo at hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, huwag po tayong magtaka kung bakit yung pamilya natin leaning towards the dangerous time of collapse. Sabi lang, Pastor, mag-collapse to. So far, as of this very point in time, medyo stable siya ng konti kasi paunti-unti lang yung kanyang pag-lean. Nagawa nila ng paraan one way or the other. Kaya up to this very point in time, nandiyan pa rin yung building na to. Pero masakit, alam niyo kung ano. Pastor, bell tower pa rin po siya. Yes. Sabi ng mga nakapunta doon, nandun pa rin naman yung bell, pero hindi po nila magamit. Naging tourist spot na lang po siya. Sakit na tourist spot nito, no? Pag pupunta isang engineer, ito yung example na hindi ko tutularan bilang engineer. Di ba? May mga pupuntahan kayong hahangaan eh. Ito yung gusto natin gayahin. Magandang ehemplo, di ba? Punta ka sa yung Eiffel Tower. Gusto ko magkaroon ng ganito Eiffel Tower. Ganda ng kakadisenyo. Ang ganda ng pagkakabindi. Ganda ng ilaw. Ito ang pinuntahan mo. Ito yung building na 10 feet deep lang. Kaya nag-lean ng ganito na nilagay sa isang unstable soil. Hindi ko tutularan yung gumawa. Does this mean that Bonano Pisano is a failed architect? No, he is not. He is a good architect and also a good engineer. But he failed in one thing. Deepening yung foundation. Fathers, baka yung family natin leaning towards dangerous times. Baka yung marriage mo leaning towards breaking. Yung tahanan mo is about to collapse. Bakit? We failed
sa pagpapalaan ng foundation. So, anong gagawin ko? Anong gagawin namin? Tatlong bagay tinuro ng Panginoon, di ba? Commit to the Lord, cultivate love and leadership, continue in faith. That's the only thing na pwede natin gawin. Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, for He will make our path straight. Children, honor your mother and your father, and the gift of long life will be given unto you. Hindi po itong bagay na ito, tinuro dito para mapakinggan lang natin. Ito pong bagay na ito ay prinsipyo ng Panginoon para i-fortify, pagtibayin ang tahanan natin.